Galing sa pinagpalang pamilya si Drake Nicolas Montes. Siya'y 19 na taong gulang na. Isa siyang STEM student sa pinapasukan niyang paaralan. Maraming negosyo ang kanyang buong angkan. Hindi nila pinoproblema ang ilang gastusin dahil kayang-kaya nila itong bayaran. Malalaki ang shares ng kanyang ama sa bawat kumpanyang kanilang hinahawakan. Nakaka-board naman dito. Wala man lang free sa mga kaibigan kong masasamahan akong gumimik. Mga magagaling lang pagdating sa libre. Kapag magpapasama na ako para sa ibang gawain, iniiwan na ako mga peste. Aniya, habang palakad-lakad sa gilid ng pool area nila at inis na inis. Sa kabilang banda naman, narito ang isang dalaga na nagngangalang Andrea Nicole Cervantes. 19 na taong gulang at isang UM student. Kumpara kay Drake, galing siya sa mahirap na pamilya. Mas kilala siya sa tawag na Nix, galing sa second name niyang Nicole. Ate, bili ka na sa akin ng bago, mura lang to. May discount na rin kasi ang ganda mo. Sige na te, kunin mo na. Mura lang yan. Alok niya sa isang babaeng lumapit sa maliit na shop na pinagtatrabahuhan niya. Ano ba yan? Ang hirap naman makabenta. Lalo na kapag ang babaho pa ng putok ng mga dumadaan sa shop. Grabe, parang Goodbye Philippines. Yung brand ng paputok na amoy yung kilikili nila, grabe naman to. Reklamo niya sabay na mewang sa sobrang pagod. Raketerang dalaga, si Nix. Kung ano-anong pinapasok na trabaho para kumita. May mga magulang siya pero nagkukulang pa rin ang kanilang budget kaya kailangan doblehin ang pagkayod para kahit papano mairaos nila mga gastusin sa bahay. Laking pasasalamat ng kanyang mga magulang dahil isa siyang mabait at masipag na bata. Dagdag pa ang pagiging madiskarte at matalino niya. Buti na lang, ipinanganak akong may utak. Samantalang ang iba dyan, wala na nga ambag sa lipunan, chismis pa ng chismis. Mali-mali naman sinasabi. Pagpapatama ni Nick sa may-ari ng kabilang shop na lagi siyang sinisiraan sa kahit na sino. Sa kabilang dako ay si Drake. Dahil mayaman ang angkan niya, lahat ng kanyang luho na susunod. Lumaki siyang mabarkada. Hindi siya pinagbabawalan ng kanyang mga magulang dahil alam na alam nila ay mabuti ang ginagawa nito sa lahat ng bagay. Hanggang sa nalaman ng kanyang ama lahat ng pinaggagawa niya at pinalipat siya nito sa isang eskwelahan. Sa paaralang alam nilang malayo sa syudad at kabarkada nito sa isang paaralang nasa isang probinsya. Kaya ka pala laging wala nang dahil sa mga letse mong kaibigan. Now, embrace your consequences. Nang gagalaiting saad ng ama ni Drake sa kanya habang dinuduro siya nito. Pero dad, nandito yung kasiyahan ko. Nandito mga kaibigan ko. Huwag naman yung ganito, dad. Please, magbabago naman ako, dad. Dad naman! Iniwan si Drake ng kanyang ama at hindi ito pumayag sa gusto niya. Hindi na pumalag si Drake dahil wala naman siyang magagawa at walang patutunguhan kung magrereklamo pa siya sa sinasabi nito. Para malapit na lang ang uuwian, nagrenta na lang siya ng isang kwarto sa isang boarding house kung saan ang isang kwarto ay nirerentahan naman ni Nix. Libre na si Drake sa upa, kumari ng mami niya ang may-ari nito. Kundi lang kay daddy, di ako makakapunta dito. Buisit na buhay to. Mapapadpad pa ako sa boring na lugar. Mahinang aniya habang nakasilip sa bintana ng kanyang nirentahang silid. Ang boarding house may 2 section. Ito'y room A at room B. Ang unang room ay sa taas at sa baba naman ang pangalawang room. Tig-1 kwarto na yon na kompleto na. Sa loob pa nun may tig-2 kwarto pa bilang tulugan. Kaya hindi apartment mate ang tawag sa mga nangungupahan doon kundi roommates. Isang gabi na lumipas mula nang lumipat si Drake dito sa apartment na ito, kung saan ka-share niya ng floor si Nix. Hoy, pwede ba ako muna gagamit ng stove? Magluluto ako ng midnight snack ko. Pagkuha niya sa atensyon ni Nix na abala, nag-aayos ito ng paninda at naghahanda para sa kanyang live selling pagpatak ng 10:00 ng gabi.
na umaabot hanggang 12:00 ng madaling araw. Nilingon siya ni Nix. Ayoko nga. Kararating mo lang dito, tapos kung ano-ano nang inaangkin mo. Hindi pwede. Aniya at sinabayan pa ng pagsama ng tingin sa lalaki. Saka ibinalik ang atensyon niya sa pag-aayos. Kumunot ang noon ni Drake sabay sabing, damot naman ito. Di naman sa'yo yan ah. Tsaka wag kang nagpapout, di bagay sa'yo, mukha kang bibi. Pang-aasar niya kay Nick sa kamahinang natawa. Nilingon siya ulit ng dalaga. Talagang madamot ako. Na sinabi mo, hindi sa akin yung stove? Oh, umiwas ng tingin si Nix. Sabi ko nga hindi sa akin. Wala naman ako sinasabing akin eh. Napailing na lang ang binata. Nang aangkin ka, hindi naman sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Nix upang pigilan ng inis sa pagdating ng bago niyang kapitbahay sa kwarto. Manda ka sa akin mamaya, di kita patutulugin. Aniya sa isipan. Pero dahil maikli ang pasensya ni Nix, hindi niya napigilan ang inis niya kay Drake at sumabog na nga ito. Di gumamit ka na, bahala ka sa buhay mo, huwag mo akong kausapin. Sigaw niya kay Drake sabay irap dito at padabog na sinara ang pinto ng kwartong nirerentahan niya. Napailing-iling na lang ang lalaki. Kinuha nito ang lulutuing noodles at isinalang sa kasirola sa stove. Chinek niya rin kung may kanin pa sa rice cooker pero wala na. Napalingon siyang muli sa pinto ng kwarto ni Nick sabay sabing, takaw naman nun. Parang baboy kong kumain. Hoy, narinig ko yan ah. Nakala mo sa akin bingi? Ani Nix at binuksan pa ang pinto. Hinarap ni Drake si Nix at humalukip-kip. Wala akong sinabing bingi ka. Ikaw nagsabi niya sa sarili mo. Aba, palibhasa kasi maselan ka sa pagkain. Kaya naman hindi na kita tinarhan. Magluto ka na lang kung gusto mo. Kaya mo yan. O sige na, magtitinda pa ako. Luto well. Ani Nix at sinabayan pa na nakakalokong ngiti sabay sara ng pinto. Pero bago pa maisara ng tuluyan ni Nix ang pinto, muling nagsalita si Drake na siyang nagpahinto kay Nix. Hindi ako marunong magluto. Anito habang ang matay nakatingin lang sa ibaba. Ha? Hindi ka marunong magluto? Nagangat ng tingin si Drake kay Nix. Hindi eh. Pwede ba ikaw magluto ng kanin for me? Hindi. Kung di ka marunong, hanapin mo muna yung pake ko. Bahala ka. Sinusungit-sungitan mo ko, tas ngayon kailangan mo na magluluto sa'yo. Ako yung paglulutuin mo. Galing mo. Yes, mukha ka namang katulong. Kaya sige na, cook rice for me. Bilis na nagugutom na ako. Ayoko naghihintay ako ah. Nagtagis ang bagang ni Nix nang dahil sa mga sinabi nitong si Drake sa kanya. Ah, ganon. Okay lang magutom. Mamamatay ka din naman. Kung gutom ka na, di magutom ka palalo. Kainin mo yung noodles mo. Bumili ka ng tutulong sa'yo. 50,000. Kung di pa sasapat, name the price. Just cook some rice for me. Hindi mo ako madadala sa pera mo. 100,000. Just cook and leave it. Putol ulit ni Drake sa sinasabi niya, saka ito tinitigan sa mga mata. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Drake. Saway ni Nix kay Drake, sabay iwas ng tingin dito. Oh, you already know my name, ano? Sige na, tanggapin mo na. Huwag ka na maarte. Kapalit lang naman nun pagluluto ng kanin para sa akin. Napapikit na lamang si Nix para pakalmahin ang kanyang sarili. Dahil kanina pa siya nang gigigil kay Drake. Fine, kung di ka lang pogi, hindi kita paglulutuan. Naiirita siyang pumunta ng kusina para siya magsaing para sa binata. So pogi pala ako. Nakangising sabi nito. Ha? Sinabi ko ba yun? Sabi ko, pangit mo. Narinig ko yan, baby. Yuck! Baby? Di naman ako sanggol, no? Hoy, may sarili akong pangalan. I'm Andrea Nicole. Tandaan mo. Baby, pinagsasabi mo dyan, Drake. Kadiri ka? You can force me, my baby. Ani Drake gamit ang seductive voice kuno nito na para bang inaakit si Nix. You better shut up your yucky mouth. Nakakadiri. Tugon naman ni Nix at umaktong nasusuka. Nakakadiri? Ako? Napangisi si Drake at napaturo sa kanyang sarili. Hindi! Siguro yung rice cooker, siguro yung kausap ko. Hi, rice cooker! I'm Nix, rice cooker. Baliw.
Sa'yo, ayi! Panunokso ni Nix kay Drake. Huwag kang gumanyan, hindi bagay sa'yo bumanat. Ba't aminin mo, kinikilig ka lang? Tignan mo namumula ang pisngi mo, tingnan mo! Shut up! Hindi ako kinikilig. Gutom lang ako kaya ako namumula. Todo deny ka pa. Kinilig ka lang sa banat ko eh. Kasalanan mo kung ba't ako nagkakaganito. Ikaw nagsimula, tapos ako pa may kasalanan. Ikaw nga tinatawag mo akong baby, kahit di naman ako sanggol. Bakit? Bawal bang i-baby ang katulad mong 4'11 na height? Sorry to offend you but I'm just saying the truth. Hay nako Lord, tulungan mo akong pakalmahin ko ang sarili ko. Baka hindi umabot sa umaga tong lalaking to, Lord. Maawa ka sa kanya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Baka pag tumama yung kamao ko sa mukha niya, manalangin siya bigla. Aniya, kaya mas lalong nainis si Drake. Pero sinamaan lang siya nito ng tingin. Pero tumigil na rin siya sa ginagawa niya. Halata kasi na malapit si Drake sa landlady. Kaya kahit na nanggagaliiti ang kanyang kamao, mas pipiliin na lang niya magtimpi hanggat kaya niya pang magtimpi. Wow, niluto na yung kanin Kung ano-anong iniisip mo, tagal mo. Reklamo ni Drake. Kinuha niya sa kamay ni Nix ang lalagyan na may bigas at saktong dami ng tubig, saka isinalang yun sa stove at sinindihan yon. Nanlaki ang mga mata niya at napanganga na makita ang ginawa ni Drake. Napakasyunga! Sigaw niya sa lalaki kaya napatingin si Drake sa stove na may lalagyan ng rice cooker. Ang syunga mo! Alisin mo yan! Ha? Tanga! Ako na nga! Alis dyan! Dali-daling inilagay ni Nick sa rice cooker. Saka yon sinaksak at pinindot para maluto ang bigas na magiging kanin. At ito ang kakainin ni Drake. Wala ka pala Gwapo ka lang pero ang laki mong tanga. Che! Reklamo ni Nick kay Drake. Kasalanan mo kasi. Sat-sat ka ng sat-sat. Hindi tuloy ako makapag-focus sa iba. Dahil naisalang ko tuloy sa stove yung rice cooker. Kung di ka salita na salita dyan, edi sana naluto na yung bigas at kakain na ako. Ako pa yung tanga? Ako pa yung syunga? Sino ba sa atin yung naglagay ng rice cooker sa stove? Di ba ikaw? Tumahimik ka nga, aling maliit. How dare you? Bakit mo ako tinatawag na aling maliit? Kasi maliit ka. Anong gusto may tawag ko sa'yo? Tangang maliit. At patuloy lang silang nag-asaran hanggang sa may narinig silang kalabog mula sa kisame ng apartment. Nang dahil sa gulat, napayakap na lamang ang dalawa sa isa't isa habang nakikiramdam sa paligid. Kung ano nga ba ang dahilan ng pagkalabog sa itaas, hindi nila alam. Ano yun? Mahina ang tanong ni Nick sa lalaki. Nagkibit balikat lamang si Drake sa kanya. Pinakiramdaman nila ang paligid. Kung meron pa bang may mga susunod na kalabog silang maririnig. Nang makasiguro silang wala na, napaigdad na lamang silang dalawa. Nang malamang magkayaka pala sila sa loob ng ilang minuto. Hoy! May bala ka masama sa akin Napatikim naman si Drake. Wala akong balak sa kawayan mong katawan, miss. Kaya itigil mo na yung pag-iilusyon mo. Ano daw? Kawayan? Ako? Kawayan yung katawan? Ha? Maka-judge naman tong mokong na to. Akala mo kung sino may malaking biceps. Aminin ko medyo may kalakihan yung biceps. Hindi yung ibang parte biceps. Salamat siya at gwapo siya. Kung hindi baka isinalang ko na siya sa rice cooker. Leche. Bulong niya sa sarili na para bang may kausap siyang ibang tao. Kung naging lalaki lang ako, hindi ako gagaya sa kanya. Magiging gentleman ako. Siya kasi isa siyang gentle dog. Aso. Isa siyang aso. Kadiri siya. Tawag-tawag akong baby. Kadiri! Hindi ko maatim na ginagawa niya sa akin to. Napatingala pa siya sa kisame. Iaangat pa lang sana niya ang ulo ng biglang. Ano kaya ang pakiramdam na maging mayaman? Aray ko! Napatingin siya sa tumama sa kanyang noo at nahulog yan sa sahig. Nakita niya isang pirasong tsinelas kaya napalingon siya sa pinto ng kwarto ni Drake. Kumunot ang kanyang noo na para bang umaapoy na ang kanyang galit nang makitang nasa pintuan ng kwarto ang binata. Hawak-hawak ang isa pang kapares ng tsinelas na tumama sa kanyang noo at nilalaro-laro pa nito sa kanyang kamay. Drake, ano ba?
Nginisihan lang siya nito sabay sabing, "Naglalaro kasi ako ng hagisan ng tsinelas. Malay ko bang nakaharang pala yung napakalapad mo noo. Kaya hindi ko kasalanan na tumama yun sa'yo." Ah, ganun ah. Tignan natin kung sino magugutom sa atin ngayon, Drake Demonyo. Nang dahil sa galit at inis ni Nix, tinanggal niya ang plug ng rice cooker. Saka siya padabog na bumalik sa kanyang kwarto, dala-dala ito. Napasapo na lang ng noo si Drake dahil sa ginawa ng ka-roommate niya. What a childish teenager. Napasinghap na lamang siya bago tuluyang pinasok ang kanyang roommate sa kwarto nitong nakasara para kunin ang plug. Hoy, anong ginagawa mo dito? May binabala ka talaga eh. Sigaw ni Nix nang maingat itong tumingin sa paligid ng kwarto niya. Hey, give me the plug. Pamimilit pa ni Drake. No, inaaway mo ako, di ba? Inaasar mo ako eh. Magtiis ka dyan. Di mo ibibigay sa akin? Hindi. Paninindigan ni Nix dahil ayaw niya talagang ibigay ang plug kay Drake. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla itong lapitan ni Drake. Ikinulong siya nito sa kanyang mga bisig. At ilang sentimetro na lang ang layo ng kanilang mukha sa isa't isa. Napaawang na lamang ang labi ni Nix. Nang magkagat ng labi si Drake, napakiwari ba'y inaakit siya nito. Huwag mo ang gawin yan! Kadiri to! No, huwag ngayon. Bata pa tayo. Ayoko maging batang ina! Sigaw niya kay Drake. Napairap na lamang ang binata nang dahil sa narinig. Di kita bubuntisin, pangit mo kaya. Hindi kita type. Akin na yung plug. Bago pa kita may sumbong sa landlady. Wow, taray. Ang galing ah. Sa ating dalawa ikaw pa yung nagtataray, no? Bading ka siguro. Don't worry. Kung bading ka, magiging close agad tayo at matatanggap agad kita. I'm not. Straight ako. Halikan pa kita dyan para malaman mo hindi ako bading eh. Sige nga, kapag di mo nagawa, kakaltuhan kita. Ngunit hindi niya natuloy ang sasabihin nang isang mainit na labi ang lumapat sa kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Nix sa naramdaman. Hindi niya inakalang tototohanin ang binatang sinabi nito. Wala siyang naging imik at nakaawang lang ang kanyang labi. Nang umatras si Drake at tuluyan ng lumabas. Hindi na nga dito napansin ang mukha ng lalaki. At hindi niya rin napansin na nakuha na ni Drake ang plug sa kamay nito. Parang tumigil ang ikot ng mundo sa oras na yon para kay Nix. Kahit na wala na ang lalaki sa silid niya, nararamdaman niya pa rin ang lambot ng labi ni Drake. Mabilis niya isinara ang pinto. Hirap na mag-sink in sa kanyang utak ang nangyari. Pakiwari niya. Parang saglit na humiwalay ang kaluluwa niya sa sarili niyang katawan. That's weird. Grabe yun. Nauutal pa siyang nagsalita habang nakaharap sa salamin. Maya-maya lumapit siya sa kanyang kama at ibinagsak doon ang kanyang katawan. Ilang sandali pa'y naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang muka. Ano nangyayari sa mukha ko? Ba't ang init? Tanong niya sa isipan. No? Hindi ako kinikilig. Nix, you shouldn't feel like this. Hindi ka pwedeng kiligin sa lalaking yon. Visit ka talaga, Drake! Singhal niya at napatakip ng palad sa muka. Rinig na rinig siya ni Drake dahil magkatapat lang sila ng kwarto. At ang totoo, pinakikinggan ni Drake kung ano ang sinasabi ng dalaga. At aminin niya man o hindi, napangiti siya doon. Hindi niya akalain na may tinatagong ganda rin pala si Nick sa malapitan. Ganda mo naman pala eh. Bakit ngayon ko lang napansin? Kakaiba ka rin sa lahat na nakilala ko. Isa kang maayos sa dalaga na hindi deserve saktan ng kung sino man. Ikaw yung tipo ng babaeng inaalaya ng bulaklak sa altar. Dahil para kang multo kanina. Mga first time nga na mamahalikan. Di bale. Matamis naman yung laway niya. Di na siya lugi. Bulong ni Drake sa hangin at napangisi na lang nang maalala niya ang reaksyon ni Nix matapos niyang halikan ito. Tamang chill lang si Drake, samantalang si Nix stress na nararamdaman niya sa kanyang sarili.
Pumunta pa nga ito ng banyo at pinagsasampal ang kanyang pisngi. Baka sakaling makatulog siya kapag yun ang ginawa niya. Nakakain na nga si Drake. Nakabihis na rin ito pantulog. Nakahanda na siyang matulog kaya naman pumasok na siya ng kanyang silid para makapagpahinga. Napagod siya makasama sa kanyang ka-roommate na si Nix. Pagkarating ng silid, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kama. Halatang bagong laba ang mga gamit dahil amoy fabric conditioner lahat ng unan at kumot. Papalit na sana siya ng pwesto na makarinig siya ng ingay mula sa kabilang kwarto. Pinakinggan niyang mabuti kung ano yon. At ito ang kanyang narinig. Hello Pilipinas! Gising pa ba kayo? Ito na naman ako at magbebenta ng mga paborito niyong original products from different countries mga mom and sir. Umpisahan ng ihanda ang inyong pag-mine sa mga items natin guys. Dali, pili na kayo. Maraming stocks ngayon. Napasapo na lang siya ng kanyang noo. Nang marinig na nagla-live selling, sinik sa kabilang silid. Tila pa, sinasadyang lakasan ni Nix ang boses para pambawi sa kanya. Sa lahat ng ginawa niya kanina sa babae. Balak ba ng babaeng to na hindi ako patulugin magdamag? Ani Drake, saka lumabas ng kwarto para katukin si Nix. At patigilan sa pagla-live selling. Dahil gabing-gabi na't naantok na si Drake. Hoy, buksan mo nga tong pinto, mag-usap tayo. Pagkuha ni Drake sa kanyang atensyon, pero parang bingis si Nix na walang narinig kaya pinasok niya na ito. Hey, said stop. You're not listening to me. And you're pretending that you can hear me. Pleasing you. Outside to stop. Madaling araw na, Andrea. Just let me take a rest, okay? Kung ayaw mo matulog, pues magpatulog ka. Bukas ka na mag-live. Nang dahil sa narinig na patayo si Nix sa kinauupuan, nagtagis ang kanyang bagang, bumilog ang kanyang kamao, na para bang pinipigilang maluha sa harapan ni Drake. Palabas na sana ng kwarto si Drake, nang bigla itong sigawan ni Nix, na siyang nagpahinto sa binata. Hindi mo ako maintindihan, Drake, kasi ikaw, pinanganak kang mayaman. Pinanganak kang kaya mong bilhin ng mga bagay na hindi ko kayang bilhin para sa pamilya ko o para man lang sa sarili ko. Alam mo, ang swerte-swerte mo nga eh. Kasi pinanganak kang kayang tususan ng magulang mo lahat ng luho mo. Buti nga yung pagtulog lang yung problema mo samantalang ako hindi ko naranasan lahat ng nararanasan mong ginhawa. Itong pagkayod ko, itong pesting pag-online selling ko, kulang pa to kung tutuusin. Tapos ganyan ang sasabihin mo sa akin? Pahihintuin mo kasi matutulog ka na? Eh di sige, hihinto ako. Pero kaya mo bang ibigay ang halagang kailangan ko para buhayin ang buong pamilya ko? Kung kaya mo, sige. Hihinto ako para sa ikatatahimik mo. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Nix na kumawala sa kanyang mga mata, ngayon ay umagos na sa kanyang pisngi. Napayuko si Drake sa narinig. Di lang naman ikaw ang may problema. I have it too. Huwag kang OA na ikaw lang may pinagdaraan sa buhay, Andrea Nicole. Bakit? Naranasan mo na ba i-pressure ng mga magulang para sa mga kagustuhan nila ayaw mo naman? Hindi, di ba? Kaya manahimik ka. Akala mo lang hindi, Drake. Akala mo lang yun kasi unang-una sa lahat, kinuha ko ang kursong ayaw ko kasi yun ang gusto ng tatay ko. Pangalawa, gusto nila umangat sa buhay kaya pinipilit nila ako mga ibang bansa kahit na ayoko. Pangatlo, nilalait nila ang pagiging online seller ko. Pang-apat, wala kang pakialam sa akin kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Dapat katulad ka na lang din ng mga magulang ko. At ang buong pamilya ko. Yung walang pakialam sa akin dahil ampon lang ako. At ang pinakamasakit pa, sumipot ako sa mundong to na hindi ko man lang naabot ang buhay ang totoo kong mga magulang. At itinago yun na napakatagal na panahon sa akin, Drake. Ikaw, danas mo ba yun? Kung ikaw pinipressure nila at feeling mo hindi ka worth it, maling-mali ka doon. Dahil gusto nila maging maginhawa ang buhay mo, ayaw nila maging kawawa ka para sa future mo at sa paningin ng ibang tao. Hindi mo yun nakikita. Dahil puro pagtatampo at galit ang nasa puso mo. Pasalamat ka nga. May pakialam pa rin ang mga magulang mo sa iyo eh. Baling sa kanya ni Nick sabay punas ng luha. Ako? Sino may paki sa akin? Sarili ko lang. Ako lang may paki sa sarili ko.
Sila, pera ko lang at kinikita ko yung gusto nila. Ako, tinatakwil nila ako. Kaya nga online selling na lang yung natatanging pinagkakaabalahan ko at kasiyahan ko, patitigilin mo pa ako? Ang sama mo naman. Hindi ka marunong umintindi ng pinagdaraanan ng ibang tao. Yung sariling kagustuhan mo lang yung gusto mong nasusunod. Palibasa anak ka ng mayaman. Kaya hindi mo feel maging mahirap pa sa mahirap. Dugtong pa ni Nix, habang tinutuyo ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Nanatiling nakayuko si Drake nang lukubin sila ng katahimikan. Agad niya naman binasag yon. I'm sorry. I'm really sorry, Andrea Nicole. Nix na lang. Para hindi ka na mahirapang banggitin yung first and second name ko. Okay lang. Alam kong wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari sa buhay ko. At sorry din kasi sa'yo ko nabunton lahat ng sama na loob ko sa pamilyang kinalakihan ko. Salamat din. Kasi instead na iwanan mo ako habang nagrarant ako, nakinig ka lang sa sinabi ko. Pilit nang umiti siya sa binata para ipakitang okay na siya. Kahit sa loob-loob niya, naiiyak pa rin siya. Yung pagiging OA ko minsan lang lumalabas, lalo na kapag di ko na kinakaya yung sitwasyon. Ang swerte mo pa rin kasi nakita mo yung weak side ko na never kong pinakita at naipakita sa iba, kahit sa mga kaibigan ko. Laking gulat naman ni Nix nang bigla siyang yakapin ni Drake. Patuloy lang siya sa paghingi ng tawad sa babae, habang si Nix naman panay sagot ng okay lang. Si Drake, marahang hinagod ang likuran ng dalaga. Sandali yung live! Biglang nataranta si Nix nang maalalang nakabukas pa pala yung live. At nasaksihan ng maraming tao ang nangyari, kaya agad niya itong pinatay. Kinabukasan, maagang bumangon si Drake. Tinawag ito ng landlady para ipagluto siya ng umagahan. Alam niya kasing hindi pagising ang roommate niyang si Nix. Ayaw niya itong gisingin. Gusto niya kusa itong magising. Baka kasi kung ano naman ang pagkainitan nilang dalawa. Baka mainis na naman sa kanya at magalit si Nix. Lalo na't nalaman niya soft-hearted ito at may matinding pinagdaraanan sa buhay. Oh, nasan si Nix? Hindi pa ba siya gising? Tanghali na, baka malate siya. Sabi ng landlady kay Drake sabay halukay sa niluluto nitong ulam. Nang magpaluto si Drake na umagahan sa landlady, sinabi niyang para sa 2 tao ang lutuin ito, dahil ang isa para kay Nix. Sumunod naman ang landlady sa kanya, dahil malapit sila sa isa't isa nito mula bata pa siya. Sa landlady din kasi na to naglalabas ng sama ng loob si Drake noon, tuwing napapagalitan siya ng mga magulang niya. Kaya walang nagbago sa relasyon nilang dalawa. Pangalawang ina na ang turing ni Drake sa landlady na ito, na nagngangalang Maricar o mas kilala bilang Aling Mari. Hindi pa po siya gising, tita. Ayaw ko pong gisingin, baka po magalit sa akin. Tugon ni Drake sabay simsim sa kaping hawak niya. Bakit naman magagalit sa'yo yun? Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos dalawa? Alam mo, bagay nga kayo eh. Tita, tao po kami, hindi po kami bagay. Tsaka ayaw ko na mataray na babae, no? Yung masungit na babae po. Yun yung mga iniiwasan ko. Kalmadong sagot ni Drake sabay higop muli sa kaping hawak niya. Narinig ko yun ah. Nakaramdam ng pagkataranta si Drake nang marinig kung sino ang nagsalita at alam niyang si Nix yun dahil wala naman siya ibang kasama sa room kundi si Nix lang. Kaya napalingon ito sa pinanggalingan ng boses at tama nga ang hinala niya. Si Nix nga yun na nagkukusot pa ng mata. Halatang kagigising lang nito. Halata rin sa mga mata nito ang bahagyang pamamaga dahil sa pag-iyak nito kagabi. Oh, andyan ka na pala. Halika na't saluhan mo na ng umagahan si Drake. Alok ng landlady kay Nix kaya napadpad ang tingin nito rito. Wow, ang bait niyo naman po ngayon sa akin, Aling Mari. Hindi ba't lagi niyo akong binubulyawan? Lalo na kapag araw na ng bayaran ng upa. Bakit parang naging anghel kayo ngayon? Huwag na tayo magplastikan dito, Aling Mari. Sarkastikong tugon sa landlady ni Nix habang naiiling. Kumunot ang noon ni Drake nang marinig yon mula kay Nix. Tita, ginagawa niyo po yun sa mga boarders niyo rito? Bakit hindi niyo sila kinakausap na maayos? Hindi ba madadaan sa usapan? Dapat kalmado lang ah.
Natatarantaw lumingon si Aling Mari kay Drake. Hindi naman sa ganon. Kasi, sa katunayan yan, kaya lang naman ako nagkakaganon kasi kasalanan naman nila. Hindi sila nagbabayad ng renta. Syempre negosyo rin ito. Natatakot lang ako lumubog. Ito na nga lang pinagkukunan ko ng pang-araw-araw kong gastusin. Ani Aling Mari at napayuko. Napailing naman si Drake. Naintindihan ko naman po yun, tita. Pero mali naman na ganun yung itrato yung mga tao rito sa boarding house. Huwag niyo naman silang buliwan. At baka nga pinapahiya niyo pa sila. Kailangan malaman ni Mommy lahat ng ginagawa mong kalokohan dito. Akmang tatawag na siya nang biglang hablutin ng landlady ang kanyang cellphone. Lumuhod pa ito sa harapan niya. Please Drake, wag ganito. Pag-usapan naman natin to. Huwag mo ako isumbong sa mommy mo. Pagmamakaawa ng landlady kay Drake. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Akin na ang phone ko. Give it back to me. Or else, mawawala sa iyo lahat ng binigay namin. Dahil ang unang pagkakakilala namin sa iyo matulungin at mabait sa ibang tao. Tas ganito malalaman ko? Akala ko ba, ibang-iba ka sa mga nakilala ko? Parang mas masahol ka pa sa kanila. Nagtagis ang bagang at dinuro ng landlady ang babae. Subukan mo buliwan ulit o saktan si Nix. Kalimutan mo na naging kumari mo ang mommy ko. Pagbabanta ni Drake dito. Napalunok na lamang ng laway ang landlady. Ngayon niya lang nakitang iritable ang binata. Ako nang bahala sa renta niya ng 3 buwan. Dugtong pa ni Drake sabay lagok na natitira niyang kape sa tasa. Ano ikaw sasagot sa 3 buwang upa ko? Seryoso ka ba? Ano ba nakain mo? Sunod-sunod na tanong nitong si Nix na naguguluhan pa sa nangyayari sa 2 taong nasa harapan niya ngayon dahil kagigising niya lang. Kape. Maikling sagot ni Drake sa matamis ng nginitian ng dalaga. Huwag mo nga akong ngitian. Naalibadbaran ako sa ngiti mo, masyadong pa-cute. Yuck! Reklamo ni Nick sabay iwas ng tingin. Cute pala ako . Di lagi na kitang ngingitian. Cute na Drake ang makikita mo araw-araw. Inaasar mo ba ako? Halata ang pagkairita ni Nick sa kanyang malaanghel na muka. Hell no. Assuming mo naman. Natatawang tugon nitong loko-lokong si Drake sa kanya. Ganda mo sana, sungit mo nga lang. Ang taray mo pa. Kaya siguro wala nagkakagusto sa'yo. Kasi ganyan ka sa lahat ng lalaki. Inuuna ko yung pag-aaral ko. Wala akong pakialam kung walang manligaw sa akin o kung meron man. Hindi ko rin naman sasagutin kung sakali magkaroon. Proud at puno ng confidence namang tugon ni Nix. Ang buong atensyon ni Drake ay nabaling kay Nix nang hawiin ito ang buhok, papuntang kanang balikat. Kung pakasalan mo na lang kaya ako. Wala akong mahanap ng matinong babae. Baka para sa'yo talaga ako. Ani Drake habang hangang-hanga pa rin sa taglay na ganda ng dalaga. Ako? Willing akong pakasalan ka, Drake, kahit saan. Kahit saang lupa-lupa yan. Singit ng landlady sa kanilang usapan, nakataas pa ang kamay nito na para bang nagre-recite. Inirapan nito ni Drake. Nagjo-joke ka ba, tita? Kasi kung oo, sobrang nakakatawa po. Pakakasalan mo ko? Seryoso ka? Ani Drake na sinabayan ng ngisi habang mahinang natatawa. Aling Mari, nangangati na ba singit niyo? Kamutin niyo na lang. O kaya naman pakisampal yung sarili niyo. Baka po kasi nasa matindi kayong bangungot. Uso po magising. Puno ng sarkasmong ani Nick sa landlady. Pwede po kayong magpakamot, uso po yun. Para na po kayong pangalawang nanay ni Drake Hindi porke mapera makukuha niyo si Drake, no? At hindi dahil pinagkakatiwalaan niya kayo. Magkakaroon na kayo ng chance para piliin kayo basta-basta ni Drake. Baka nakakalimutan niyo ang kumari niyo ang mami niya. Huwag po kayong hayok sa pera, ha? Hay nako. Hindi kita kausap kaya manahimik ka. Sigaw ng landlady kay Nix. Napangiti na lamang si Drake sa narinig na pagsigaw ng landlady sa roommate niya. Anong sinabi ko kanina? Once na buliwan mo ulit si Nix, anong mangyayari? Mawawala ang lahat sa'yo. Ngayon, di ka nakinig sa akin. Pwes magdusa ka.
Bibilin ko ang loteng ito pati na ang buong boarding house na to at wala ko ititira sa'yo. Muling nagmakaawa ang landlady kay Drake. Please Drake, maawa ka naman sa akin. Wala na ako ibang hanap buhay kundi ito lang talaga. Huwag mo namang kunin sa akin to. Marami ako memories sa boarding house na to at mahalaga sa akin to. Please Drake, maawa ka naman, please. Patuloy lang sa pagmamakaawa ang landlady kay Drake. Nasaksihan ni Nix kung paano magalit ang isang Drake na lalaking ito na masungit at kinaiinisan niya pa. Napailing ito nang dahil sa pagiging heartless ng binata kapag nagagalit. Drake, pagkuha ni Nix sa pansin ni Drake. What? Para hindi ka niya sinisigaw-sigawan. Tao ka rin. Alam ko nasasaktan ka kapag ginaganon ka, Nix. Kaya hayaan mo ko iparamdam sa kanya ginagawa niya sa iba. Pero parang grabe naman yata yung naisip mong paraan. Ito na lang yung hanap buhay niya. Hayaan mo na. Kasalanan ko din naman. Hayaan na natin siya, Drake. Please, just let her continue her only business. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng binata bago nito binigyan ng desisyon ang nangyayari sa kanilang tatlo. Fine. Pasalamat ka. May awa pa sa'yo si Nix. Kundi sa kanya kanina pa wala sa'yo ang boarding house mo. Magpasalamat ka at magsorry sa lahat na nagawa mo sa kanya. Huwag mo na rin subukang gawin ang pagsigaw sa kanya. Babaan mo yung pride mo kung ayaw mo umabot lahat na nangyaring ito kay mommy. Masusunod, Drake. Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Hindi ko na uulitin pa. Sige po, Aling Mari. Wala po yun. Pasensya na po kung minsan nahuhuli ako sa pagbabayad ng upa dito sa boarding house. Pasensya na po talaga. Tsaka salamat po sa pagluluto ng breakfast namin ni Drake. Okay na po. Pasensya na po ulit. Bumaling ng tingin ng landlady kay Nix. Ano ka ba? Okay na yun. Si Drake na ang bahala nun. Mabait yan. Ingatan mo yan, ha? Mukha kasing mahalaga ka sa kanya. Hindi naman kasi ganyan yan sa iba. Sa'yo lang talaga siya nagkaganyan. Ngayon ko lang din nakita kung paano siya magalit at paano maging ganun ang ugali niya kapag nasasaktan ng importanteng tao sa buhay niya. Malaki na ang pinagbago ng batang ito at mas naging matapang na siya. Laking pasasalamat ko rin sa pamilya nila. Nang dahil sa kanila, naipatayo ko ang boarding house na ito na pinagkakakitaan ko ngayon na siyang hanap buhay ko na. Tito, tama na po. Baka mag-feeling cynic na may gusto ako sa kanya. Yuck! Concerned lang ako sa kalagayan niya ngayon. Singit naman ni Drake sa usapan nilang dalawa. Inirapan ni Nick si Drake nang dahil sa narinig. Humalukip-kip pa ito. As if naman na magkakagusto isang tulad ko sa iyong sobrang hangin at may kasing kapal ng simento ang pagmumuka. Yuck din sa'yo, no? Ikaw nga feeling dyan eh. Feeling mo lahat ng girls makukuha mo. Pwes, ibahin mo ko. Ikaw na mismo nagsabing pogi ako, di ba? Yak! Ang feeling nito. Sinabi ko ba yun sa'yo? Oh, totoo naman kasing makisig akong lalaki. Kaya hindi na ako magtataka kung pati ikaw luluhuran ako. Luluhuran? Pinagsasabi mo dyan. Yak, kadiri ka. Beg me for money and attention. Beg your face. Baka bangasan pa kita dyan. Patuloy lang sila nag-aasaran dalawa. Samantala ang landlady naman sa kanilang gilid, napapangiti na lang. Minsan, tinutukso nito ang dalawa, lalo na kapag nakikita nito na nagkakapikunan na si Drake at Nix. Nagdaan pa ang 2 araw. Sumapit na ang pagkakataong pumasok sa ibang community college si Drake. Ngayon ang unang araw niya bilang bagong estudyante sa paaralan, kung saan ipinasok siya pansamantala ng kanyang ama para malayo sa mga kabarkada niya. Naniniwala kasi ang mga itong may pagkakataong siya magbago kung hindi siya madadamay sa kalokohan ng kanyang mga barkada. Saan school ka papasok niyan? Tanong sa kanya ni Nix na nag-aayos ng kanyang baon bago pumasok ngayong umaga. Di ko alam kung anong school yon. Ito yung itsura ng school, oh. Sagot ni Drake na busy sa pagpapagwapo sa sarili. Sa harapan ng salamin na nasa kwarto niya. Sabay abot kay Nix ng cellphone ko saan nakasave ang picture ng bungad ng school na sinasabi niya sa dalaga.
Nanlaki ang mga mata ni Nix nang masilayan ko anong school ang nasa screen ng cellphone ni Drake. Dito ka rin papasok ngayon? Gulat niyang tanong sa binata. Dito rin ako nag-aaral. Dito sa school na to. Sa community college na to. Nagkibit balikat si Drake. Ewan ko ba kung anong pangalan yan. Basta dito daw ako papasok. Kung sa isang school lang tayo papasok, di sabay na tayo para minsanan na. Tsaka para may kasabay ako. Itutur kita sa buong campus. Masayang alok ni Nix kay Drake. Kaya ko sarili ko. Kumunot ang noon ng dalaga. Kaya mo, sigurado ka, hindi ka maliligaw. Sige kami mga loko-loko pa naman dun. Fine, sasabay ako sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Ikaw ang gagawa ng assignments at projects ko. Nakakatamad gumawa nun. Ang kapal naman ng mukha mong gamitin ang katalinuhan ko kasi tinatamad ka. 20,000 bawat ipapagawa ko sa'yo. Ano, aangal ka pa? Okay, sige. Sa isang kondisyon. Ikaw ang maglalaban ng pinagbihisan natin para may ambag ka naman, no? Ano yon? Ako gagawa ng lahat? Kawawa naman ako. Kumunot ang noon ni Drake nang dahil sa narinig. Ano? Ako maglalaba? Ayoko nga. Magluluto na lang ako. Inirapan siya ni Nix. Sige, gagawin ko lahat ng papagawa mo assignments pero mamaliin ko yung sagot at papangitan ko. Ayos ba yung ganun sa'yo? Kung okay, edit deal. Anong mamaliin at papangitan? Gandahan mo kasi bayad ka. Hindi, kasi sabi mo lang, kapag ginawan kita ng project at assignments, babayaran mo ako. So it means kapag nagawa ko na, kahit mali o pangit, okay na yon, at least ginawa ko. Puno ng confidence na tugon naman ni Nick sa kanya. Fine, maglalaba na ako ng damit natin. Basta itama at galingan mo sa paggawa ha. Kainis naman oh. Ayaw mo nun? Matututo ka maglaba. Kapag nagkakaroon ka na ng asawa, marunong ka na maglaba. Hindi ka na mangangapa kung anong maitutulong mo sa magiging asawa mo. Kung ikaw lang din naman mapapangasawa ko. Ha? Asa ka? Putol ni Nick sa sasabihin sana ni Drake. Kung lang naman, feeling mo, akala mo naman papatulan kita. Asa ka uy. Akala mo porke gwapo ka magugustuhan kita. Pwes, nangangarap ka ng dilat ang mga mata. Mabulag ka sana. Tsaka hindi ako mahuhulog sa isang tulad mo, no? Palibhasa you just love my money. Saad ni Drake kay Nix. Yes, loving money is better than loving an unworthy man. Saglit ang nilukob ng katahimikan ng dalawa na binasag ng isang tunog ng paghikbi. Nilingon ni Nix si Drake. Nakita niya itong umiiyak. Kaya napailing na lamang siya. Ano yan? Nasa drama ba tayo, Drake? Malilate tayo dahil sa kakaganyan mo eh. You just love my money? You don't love me? Tanong ng binata habang patuloy sa pagkukunwaring humihikbi. Hindi malaman ni Nix ang kanyang gagawin. Kaya niyakap na lang niya ang binata sabay sabing, loving someone is really hard if you don't know them well. You can't trust on them because you're going to doubt or having a hesitation to trust them wholeheartedly. May chance ba ako? Chance? Kanino? Sa'yo. Kasi sa totoo lang, una pa lang humanga na ako agad sa'yo eh. Ganda mo kasi. Iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Matapang ka. Kinakaya mo lahat para sa pamilya mo. And I know to myself that you're the one for me, who will stay here at my side no matter what happen. Baka sa mga mata ng binata na sincere ito sa lahat ng sinasabi niya kay Nix. Alam kong bata pa tayo para sa ganito. Pero Nix, pwede bang akin ka na lang? Sakan ka na lang umuwi. Sakan ka na lang magpahinga. Sakan mo sabihin lahat ng hinanakit mo sa buhay na kinalakihan mo. Lahat ng yun pakikinggan ko. Basta ako ang una at huli mo mamahalin. Handa ko ibigay sa'yo lahat-lahat na meron ako, mapasaya lang kita. Pero Drake, maghihintay ako ah. Hihintayin kita. Wala ako ibang mamahalin kundi ikaw lang. Ani Drake, saka dahan-dahan siyang lumapit kay Nix. Hinawakan niya ang kanang pisngi nito at hinaplos-haplos gamit ang hinlalaking daliri. Biglang hinawi ni Nix ang kamay niya sabay sabing, tara na nga, ang drama mo. Kala mo ikakakit mo yan. Tsaka asa ka hoy.
Sigaw ni Nix kay Drake sabay padabog na umalis ng boarding house na yon. Sumunod naman agad si Drake at sabay na silang nag-abang ng jeep na masasakyan. Hindi nagtagal nakasakay na rin sila ng jeep. Ang kaso, siksikan sa loob. Kaya dikit-dikit ang mga braso ng dalawa sa loob nito. Dagdag pa ang init na dala ng siksikan sa dami ng pasahero sa loob ng jeep. Oh, yung bayad mo. Tanong ni Nick sa kanyang kasama. Ha? Anong bayad? Bayad mo dito sa jeep. Ayan, nasanay ka kasi sa buhay mayaman, kaya hindi mo alam ang kalakaran sa labas ng mansyon nyo. Wala akong cash pwedeng credit card na lang. Baliw ka ba? Jeep to no, hindi taxi. Kunot noong sagot ni Nix kay Drake. Ini-stress mo yung kalamnan ko, Drake? Konti na lang at bibingo ka na naman ulit sa akin. Sorry na, hindi lang ako sanay. Dati-rati naman may driver ako Hay nako, masanay ka na sa ganito. Ganito rin kasi mamaya pag uwi. O kaya naman mag-taxi ka na lang kung gusto mo makatipid. At kung ayaw mo, na nagbabayad sa jeep. Sige, total, barya lang naman sa inyo yung pambayad sa taxi. Bahala ka na sa buhay mo. Tugon ni Nick sabay iwas ng tingin kay Drake. Magta-taxi na lang ako mamaya para less hassle. Nakaka-stress pala sumakay ng jeep, no? Hindi kasi ako pinayagang dalhin yung kotse ko Kakainis talaga si Daddy. Kahit sasakyan ko, hindi pinalampas. Kunot noong saad ni Drake nang maalala ang ginawa ng kanyang ama bilang kanyang kaparusahan. Matapos ang pag-uusap na yon, nanatiling tahimik ang dalawa. Wala na silang kibuan hanggang maharating sila sa eskwelahan kung saan sila papasok ngayong araw na ito. Saan ka ngayon pupunta? Paunang tanong ni Nix kay Drake kaya napalingon si Drake sa dalaga. Saan ba dito yung room 123? Doon nakalagay yung nasa form ko Nanlaki ang mga mata ni Nix na tumitig sa kanya. Doon ka din? Yun ang room ng general class. Lahat ng mga irregular students doon nagkaklase, sama-sama. Parehas lang pala tayo ng first section Halika na, matutulungan kita sa paggawa ng assignment at projects sa subject na yon. Basta ikaw maglalaba ha, para bawas na din sa gagawin ko. Para madali ko matatapos lahat ng schoolworks natin. Ako nang bahala sa lahat. Basta tulungan mo ako sa gawain sa boarding house ha, deal? Tumangutango si Drake sa kanya. Okay, deal. Sabay silang pumasok sa iisang room at nagulat pa ang kanilang mga blockmates. O ano? Akala nyo boyfriend ko no? Hindi ko siya boyfriend Bago natin siyang blockmate simula ngayon. Huwag nyo siyang ibuli ha. Makakatikim kayo sa impyerno kong kamao. Baka gusto nyong maagang makita si Satanas. Kaya pagbutihin nyo yung galawan nyo. Pagbabanta ni Nick sa mga kaklase at sa mga loko-loko niyang kaklaseng lalaki. Napangiti ng palihim si Nix dahil sa pamumula ni Drake sa isang tabi. Tuwang-tuwa naman ang lalaki nang marinig niya yon mula kay Nix. Nakaramdam siya ng pag-iinit sa kanyang magkabilang pisngi. Napahawak siya doon at napaisip. Talagang protective ang babaeng to pagdating sa akin. Future wifey. Inasar-asar niya pa si Nix kaya kinurot naman siya nito sa tagiliran. Nang marinig ni Nix na tinawag siyang wifey ni Drake, kumunot ang kanyang noo. Anong wifey? Tigil mo nga yan. Kapal na mukha mong tawagin mo ako asawa mo. Hindi nga tayo mag-boyfriend and girlfriend. Lalong hindi tayo kasal. Di pa kasalan mo ko. Para magkaroon ako ng karapatang angkinin ka. Nagtilian naman ang mga kaklase ni Nix. Inirapan ni Nix ang lalaki. Marry your face. Ayoko pa makatikim ng talong no. Ang aga-aga pa para doon. Magtatapos muna ako ng pag-aaral. Ayoko pa magkapamilya. Kahit nakasing yaman mo pa yung pinakamayaman sa lahat, hindi ako papayag na magpakasal ng maaga. Napabuntong hininga na lamang si Drake. Hindi ko naman sinasabi ngayon Hindi ba't sabi ko maghihintay ako? Hihintayin ko na makatapos tayo ng pag-aaral at sabay nating aabutin lahat ng pangarap natin. Sinasabi ko to para hindi na sila lumapit sa akin, para wala na ring lalandi sa akin. Tsaka iiwasan ko naman lahat ng babae para hindi ka magselos. Wifey. Pang-aasar niya pa kay Nick habang titig na titig siya dito. Napailing na lang ang dalaga. Alam mo, tigil-tigilan mo yung kakornihan mo, hindi uubras sa akin yan.
Ang mabuti pa manahimik ka na lang kasi mamaya dapat ihanda mo yung sarili mo para sa introduction mo sa bawat teacher. Kaya wag mong inuubos yung energy mo sa kakaganyan mo para kang kengkoy. Ang kapal-kapal ng mukha mo, wala ka bang kahihiyan sa katawan? Ang buong klase nakatuon lang sa kanila. Ang mga ito'y bahagyang nagbubulong-bulungan pa. Malungkot na tinungo ni Drake ang upuan sa pinakalikod na bahagi sa bandang kanan, na malapit sa bintana. Tamang sulyap lang siya sa dumaraang estudyante habang nakapangalumbaba. Ilang saglit pa'y pumasok na ang kanilang guro, kaya sabay-sabay silang tumayo at bumati dito. Maagang natapos ang klase nila Nick sa buong maghapon. Maagang nakarating si Nick sa boarding house. Si Drake naman nasa isang restaurant at doon niya binala kumain ng merienda bago siya umuwi sa tinutuluyang boarding house nila ni Nix. Nasa na kaya yun? Ba't di pa umuwi yung kulukoy na yun? Matawagan nga. Ani Nix sa sarili, bago kinuha ang cellphone at nagtipa ng numero doon at tinawagan. Pero nang tawagan niya ang number, na nakuha niya sa logbook ng landlady, walang sumasagot dito. Kaya inulit niya pa ng 3 beses. Sa pangatlong beses, umabot ng 5 ring bago tuluyang sinagot ng nasa kabilang linya ang tawag. Who's this? Where did you get my number? Si Nix to, Drake, nasan ka ba ha? Ba't di ka pa umuuwi? Nag-aalala na ako sa'yo. Rinig sa kabilang linya ang malalim na paghugot ni Drake ng hininga. Nick, saan mo nakuha number ko? Okay. Kinuha mo yung number ko sa logbook, no? Bakit mo kinuha? Anong karapatan mong kunin ng personal info ko? Sino nagpermiso sa'yo? Umuwi ka na please. Nag-aalala na ako sa'yo. Nasan ka na ba kasi? Mahinang natawa si Drake sa kabilang linya. Hindi ako uuwi. Pupunta pa ako ng bar. Maghahanap ako ng babae doon na mapapangasawa ko. Hindi ka uuwi? O isusumbo kita sa landlady para papuntahin yung daddy mo dito at sasabihin ko lahat ng pinaggagawa mo. Mamili ka na lang. Pananakot ni Nick sa binata. Fine. Uuwi na po, master. Kalma ka lang. Parang hirap naman magtampo sa'yo nito. Ang hina ko pa naman pagdating sa'yo. Good. Umuwi ka na ha. Lagot ka sa akin kapag di ka pa umuwi. Teka, nasan ka nga pala ngayon? Magluluto ako ng dinner kaya dalian mo umuwi. Ang nag-aalalang itsura ni Nix. Kanina, naging masigla nang malaman niyang uuwi na ang roommate niyang si Drake. Magluluto ka? Kala ko ba simula ngayon? Ako na yung magiging tagaluto. Ba't ikaw magluluto ngayon? Basta ako muna magluluto ngayon. Alam ko nasaktan kita kanina Bilang pambawi, lulutuan kita. Anong gusto mo? Paborito mo, ganon, nang mailuto ko bago ka makauwi. Malambing na sagot ni Nix. Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng linya. Ngunit agad ding nawala yun ang sumagot, ang binata. Pork adobo, wifey. I'm so excited to go home. Halata sa boses ni Drake na tuwang-tuwa ito sa narinig niya mula kay Nix. Huh? You're home? Uuwi ka ng mansyon niyo? Nagtatahang napatanong si Nix sa binata. Dahil hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Drake. No, wifey. You're my home. Sa'yo lang ako uuwi. Sige, wifey. Bababa ko na ha. Magta-taxi na ako pa uwi. Bye! I love you, wifey! Paalam ni Drake sa kabilang linya sabay patay ng tawag. Pagkapatay ng tawag, nag-umpisa ng maghiwa ng sangkap si Nix. Pinrito niya muna ang patatas, hiniwa ang karne na nasa ref, pati na ibang mga sangkap. Mabuti na lang, puno ng sangkap ang ref na meron sila sa boarding house. Nang matapos na siya magprito, itinabi niya muna yon. Inuna niyang ginisa ang bawang at sibuyas pagkatapos sinunod ang karne. Habang binubuksan niya isang pakete ng oyster sauce, nakarinig na siya ng kalampag sa pintuan. Kaya napalingon siya dito. Tanda yun ang pagdating ni Drake. Nakaharap siya sa niluluto nang bigla siyang makaramdam ng pagpulupot ng braso sa kanyang bewang. Tanda yun na naroon na si Drake at bumulong pa ito. Namiss kita, Nix. Sobra pa sa sobra. Sira ulo ka. Magkasama lang tayo sa school kanina. Hindi mapigilang makaramdam ng kilig si Nix. Napayuko pa siya upang hindi yun makita ng binata. Hininaan niya ang apoy sa niluluto. Bati na tayo Namiss kita. Huwag mo na ako aawayan. Saad ni Drake kay Nix.
Na-miss din kita, kahit na magkasama tayo kanina. Alam mo ba, nag-alala ako sa'yo nung hindi pa kita nakikita dito sa room? Kaya dali-dali kitang tinawagan. Ani Nick sabay haplos sa kanang pisngi ni Drake. Napangiti na lamang si Drake nang dahil sa mga salitang kanyang narinig. Nananaginip ba ako? Tanong ng binata, sabay ngiti ng matamis kay Nix. Halata sa ekspresyon nito na hindi siya makapaniwala na ang kanilang hindi pagkakasundo, biglang naging kalmado na. Ano ba nakain mo at pinapaasa mo ako ng ganito kalala, Nix? Tanong ng lalaki ulit. Lumapit pa siya sa mukha ni Nix para tignan ng mga mata nito. Di kita pinapaasa. Tinetest lang kita kung hanggang saan naabutin yung konsensya mo at yung pasensya mo. Kaso, naging mahina't marupok ako pagdating sa'yo. Kala mo ba hindi kita gusto? Hindi kita crush, ganon? Naku, sobrang crush kaya kita. To the point na napapatitig ako sa'yo habang nagkaklase tayo. Ang cute mo kasi magtampo. Kakainis ka. Bakit ikaw ang cute mo magtampo tas ako pag nagtatampo para akong bakulaw? Mahinang natawa si Drake dahil sa tinura ni Nix. Niyakap nila ang isa't isa. Ang ganda mo kahit nagagalit ka. Ang cute kapag nagpapout ka. All of your flaws and imperfections, I love them all. Wala akong ayaw sa'yo, Nix. Unang tingin ko pa lang sa'yo. Para talaga akong tinamaan ng palaso ni Cupido. Nagulat na lang ako at biglang na-addict sa'yo. Sa boses mo at sa napakaganda mo muka. Kaya nasaktan ako ng sobra nang marinig lahat kanina, yung sinabi mo sa akin. Feeling ko tuloy karma ko lahat yun. Lahat ba naman ang ginawa ko sa babae? Imposibleng magustuhan mo ko. Kung alam mo lang na nagsisi ako na sinabi ko yun sa'yo. Pero wag kang mag-alala, okay na. Sobrang saya ko. Kinikilig ako, Nix. Lalo na yung pananakot mo sa akin na isusumbong mo ako kapag di ako umuwi. Alam mo, sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung magalit sa akin si Daddy. Kung maging masamang anak ako sa paningin nila, wala akong pakialam doon. Pero nung sinabi mong, uuwi ako at ipagluluto mo ako, hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko noon. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako, basta ang alam ko lang. Lumapit si Nick sa lalaki at marahang hinalikan nito sa labi. Ayun ang pumutol sa paliwanag ng binatang si Drake. Napatitig na lang siya sa nakahalik na babae sa kanya. Sa sobrang paghanga niya rito, umabot na sa punto nag-overthink na siya tuwing nagtatalo sila, na baka biglang magising siya isang araw, bigla na lang mahulog si Nix sa iba. Simula nang makilala niya si Nix, doon na nag-umpisang humanga siya rito. Tinigil niya na ang bisyo. Isa na ang pagiging babaero katulad dati. Sinikap niyang magbago para magustuhan siya nito. Ito ang nag-iisang babaeng unang niyang nahalikan at pinakaunang nakakuha ng kanyang buong atensyon at pagmamahal. Walang iba kundi si Andrea Nicole. Nang maputol ang kanilang pinagsaluhang halik, niyakap ng mahigpit ni Drake si Nix. Naramdaman niya ang pagkataranta ng dalaga. Nang maamoy nila pareho na nasusunog na yung kanilang niluluto. Yung adobo ko! Sigaw ni Nix. Nagmadali na rin si Drake. Agad nilang pinatay ang stove. Munti ka nang masunog, Drake. Sorry pasensya ka. Pasensya na nawala kasi sa isip ko eh. It's fine. It's you. And it's okay. Kakainin ko pa rin naman. Nakangamoy pa lang naman ng konti, wifey. Okay pa naman to. Basta ikaw nagluto, masarap pa rin yan. Kasi ito ang luto ng future na asawa ko. Kaya hindi ako magtataka kung bigla ako mahulog sa'yo, Drake eh. Ang gwapo mo kapag nakangiti ka, malawak pa pang unawa mo. Nakagat ni Drake ang pang-ibabang labi. Huwag ka naman ganyan, wifey. Nangihina ako pag ginaganyan mo ako eh. Lunod na ako sa compliments mo. Oh. Minsan ko lang kasi narinig yan sa isang babae. Kaya pinapahalagahan ko ng sobra yung tao na nakaka-appreciate sa akin. Siyempre pati na rin sa existence ko. Nagpalitan sila ng matamis na ngiti habang pinagmamasdan ng bawat isa. Nagulat na lamang si Drake nang bigla siyang halikan sa kaliwang pisngi ni Nix. Muling nanlaki ang kanyang mga mata at napatitig sa dalaga.
Ano ibig sabihin nun? Ba't mo ko hinalikan sa pisngi? I just want to kiss your handsome cheeks, mister. Masama na ba maging clingy sa'yo minsan? Kahit na lagi mo akong pinipikon, syempre may sweet side din ako, no? Kahit na lagi akong galit o kaya naman laging wala sa mood, at least nagiging totoo ako sa'yo. Matapos ang pangyayaring yon, nag-iba ang ikot ng buhay ng dalawa. Ang dating hindi magkasundo ngayon mas naging close pa. At nag-umpisa na ring manligaw si Drake kay Nix. Nagbago na ang lahat. Pero ang ugali ni Nix, hindi magbabago yung pagiging mainitin ng ulo nito. Parang laging may dalaw kapag nagkakapikunan sila ni Drake na ngayon ay manliligaw niya na. Buti na lang, mahaba na ang pasensya ng lalaki at alam niya na kung paano pakalmahin ang kanyang minamahal. Ngayon, araw ng Sabado, nakatoka sa paglalaban ng damit si Drake. Bumili na rin siya ng automatic na washing machine na gagamitin nilang dalawa. Para hindi na rin sila mahirapan. Si Drake na nagbabayad ng gastusin nila sa room. Siya rin ang namamalengke ng kakailanganin nila sa buong isang linggo. Pero ang kaibahan nga lang ngayon, imbes na birang binibili mga gatas na't kakailanganin lang talaga sa boarding house, ang pinabibili niya. Sa totoong buhay, napakalaki ng pinagbago ni Drake dahil kay Nix. Hindi na kasi gumigimik ang binata. May bago na rin itong kaibigan na mababait. Huminto na rin sa pag-online selling si Nix. Dahil binigyan siya ng posisyon sa kumpanya nila Drake bilang isa sa mga staff doon. Isang umaga, nagpatawag ng urgent meeting ang mga magulang ni Drake. Imbes na patungkol sa negosyo ang kanilang pag-usapan, napunta ito sa relasyon ni Drake at Nix. Tinanong nila ang ilang katanungan patungo sa kanilang anak. Isa na doon ang dahilan kung bakit ito nagustuhan si Andrea Nicole. At naging totoo naman si Drake sa pagsagot sa katanungan ng kanyang mga magulang. Noong una, tinitignan nila pababa't pataas si Nix dahil galing ito sa mahirap na pamilya. Pero nang malaman ng mga magulang ni Drake ang tungkol sa pag-aasikaso nito sa anak nila, habang magkasama sila sa iisang boarding house, nagbago ang tingin nila sa dalaga. Ngayon isa na siyang espesyal na tao sa pamilya ni Drake. Pinagkatiwalaan nila si Nix, tumaas ang posisyon nito, at laking tuwa ni Drake na makitang tanggap ng kanyang pamilya ang kanyang minamahal. Ano wifey, kamusta parents ko? Okay naman, nakakakabalang. Nung una kasi para nila akong kakainin. Yung mga tingin talagang matatalim na akala mo may kasalanan akong ginawa. Sagot sa kanya ni Nix na nag-aayos ng ibang gamit para makalipat na ng sariling opisina. Mamimiss kita agad wifey. Di naman ako mawawala, ililipat lang ako ng opisina. Tsaka mapupuntahan mo ako doon kapag namimiss mo ako ng sobra. But wifey, iba pa rin yung galaw kapag kasama kita dito. Komportable ako. Hindi mapigilang mapangiti ni Nick sa sinabi ng kanyang boyfriend. Tinawag niya naman itong hobby kaya mas kinilig din si Drake. Marahan siyang hinalikan nito sa pisngi pagkatapos na ilang sandali hanggang sa dumakos sa kanyang leeg at nagbigay yun ng kiliti kay Nix. Drake, ano ba? Nakikiliti ako. Nag-iba ang timpla ng mood ni Nix. Baka may makakita sa'yo. Baka sabihin nila ang aga-aga naglalampungan tayo dito na dapat ay hindi. Kasi nandito tayo para magtrabaho. At nag-asaran pa silang dalawa hanggang sa natapos na rin sila at napagod na. Sa totoo lang, maraming plano si Nick at Drake para sa isa't isa. Nagtagal sa ganoon ang posisyon ng buhay nila. Naging magnobyo at nobya. Gumraduate ng college ng sabay. Binuo ang kanilang mga pangarap ng magkasama. Ilang taon na lumipas, nang sinagot ni Nick ang proposal ni Drake sa kanya. Masaya din ang mga magulang ni Drake dahil sa desisyon nilang dalawa. Walang naging problema sa panig ng mga mayamang magulang ni Drake at naging payapa ang kanilang relasyon bilang mag-fiancé. Makalipas ang 5 taong pagiging magkasintahan at 1 taon bilang mag-fiancé, nagpakasal na rin sila
dahil gusto na rin nilang maranasan na magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na nila iisipin ang gagastusin dahil may sarili na silang pera mula sa kani-kanilang trabaho. Si Drake, naging CEO ng ilang negosyo ng kanyang ama. Si Nix naman, nagkaroon na rin ng negosyo dito sa Pilipinas. Ang iba niyang produkto, na damit nakarating pa sa iba't ibang bansa. Sa totoo lang, wala nang mahihiling si Nix. Naranasan man niya ang hirap noon sa buhay, pero nang dumating si Drake sa buhay niya, naging magaan ang lahat para sa kanya. Marahil ito na ang binigay ng Diyos sa kanya, na instrumento para makamit niya ang gaan sa buhay. Hindi niya na kailangan magtrabaho ng ilang trabaho sa isang araw para lang kumita ng pera. Kalakip ng kanyang pagiging asawa kay Drake, naroon din ang pagsasakripisyo niya para sa sarili niyang goal sa buhay. Hindi mawawala sa isip niya ang maging matagumpay para sa sarili. At masaya siya dahil paglipas pa ng ilang buwan, biniyayaan sila ng isang blessing mula sa may kapal. Nabuntis siya at yon ang unang lalaki na magiging apo ng mga magulang ni Drake. Kaya walang kasing saya ang kanyang mga biyanan. At para kay Nix, wala na siyang mahihiling pa, kundi kasiyahan, kapayapaan, at habang buhay na pagsasama para sa kanila ni Drake na kanyang minamahal. The End.